likha sa kalingat pang-unawa, mangyari ang iyong diwa sa langit at sa lupa. Bigyan mo ng sapat ang lahat sa araw-araw, turo ang magparaya gaya ng iyong gawa. Iadyan niyo kami sa pagmamataas upang maiwaksi ang lupit at dahas, at samahang lumikha ng pamilya ng payapa sa kalikasan, kabuhayan, kakanyahan, paniniwala. Nagbabalik po ang programang Manalig Ka, ang inyo paring kabsat, si Father Bong Romano po. Bishop Bobet Malyari po. Si Brother Mitch Sinense. At si Brother Richard po. Kakatuwa, no? Apat tayong pinagtagpo-tagpo ni Lord ngayon. Opo, at napaganda nga po, kanina pinagnilayan nga po natin na napakahalaga yung role nga po ng simbahan, kung saan tayo natitipon bilang isang pamilya, na tinitipon po tayo ng Diyos. Kaya yung motivation nga po namin, sana wag po ninyong kalimutan na meron po tayong kanya-kanyang parokya, may parish church, na sana po matuto po talaga tayo na lumapit at makiisa sa mga programa, sa mga gawain doon. Hintayin po namin kayo sa araw ng linggo palagi na magsimba po. At ito, napakahalaga po. Sabi nga po ng Panginoon, may 2 taon na umakyat sa simbahan, sa templo para manalangin. At ito, napakahalaga po na isa pang aspeto ng buhay natin na pagninilayan po natin yung mga disposisyon natin sa panalangin. At expert dito si Brother... Ay, nako, napakahusay. Brother Richard. Oo. So, yun, makikita mo, no? Isang role ng temple ay para tulungan tayo na maging malapit sa Diyos, na maging mapanalangin. Doon sa binasang gospel kanina pa, napaganda ng kwento kasi dalawang nananalangin yung binigay na kwento. Yung isa ay Pariseo at isa ay publikano. Tax collector. In the particular, tax collector. No? Alam naman natin yung mga tax collector, mga galit dyan ng mga Hudyo. Kasi, nung panahon ni Jesus. panahon ni Jesus kasi parang traitor ang turing sa kanila dahil naniningil sila ng buwis. Yung buwis na pupunta sa gobyernong Romano. No? Ay, hindi sa inyo. Si Father Bong Romano. Parang nung panahon ng Hapon, di ba yung mga yung kakampi ng mga Hapon? Opo, parang ganun po yung Pili. Mga pili. bayong. Nakatakip ng bayong pa. So parang ganun yung sitwasyon. Kaya very unlikely yung sitwasyon ng yung Pariseo naman. Yung Pariseo, taong simbahan talaga to, templo talaga. Dadasal Kumbaga, yan, darasal talaga palagi, no? At talagang kumbaga laman ng templo, laman ng simbahan. High regard din yung mga tao. Pero malaking malaking parang kabalintunaan kasi at the end, ang pinabura ni Jesus ay yung tax collector. Kasi nga, paano ba sila nagdasal? Yan, yung content, yung laman at yung attitude ng pagdarasal nila. Siguro napakahalaga na tignan natin din yung kung paano tayo nag-uumpisa sa misa, hindi ba? Pag nagmimisa tayo, yung unang-unang ginagawa natin ay kinikilala natin yung pagkamakasalanan natin. Inaamin. Kaya inaamin natin. Yung bang, kasi napakahalaga na kahit na gaano ka pa kabanal,
gaano ka pa kalapit sa simbahan. Tayong lahat nagkakasala at nagkakamali. Ganon yung bang sabi nga sa mga salmo yung yung bang the just man commits mistake seven times no in a day. Ganon yung bang 7 times. so yung Just na yun po. yung just na yun Ang banal ay So ibig sabihin talaga yung talaga napakahalaga lang kung harap lang tayo sa Panginoon, yun naman talagang makikita natin madami tayong mga kakulangan sa kanya, madami tayong kakulangan sa isa't isa, gano'n yung bang kahit na ginagawa na natin yung best natin, madami pa rin yung mga panahon na nagkukulang tayo. Kaya napakahalaga pag nag-umpisa tayong magdasal, yung kikilalanin na yun sa harapan ng Panginoon. Yung bang hindi tayo magiging mayabang sa harapan niya, gano'n yung bang alam mo, bilib na nga sana ako sa dalawa di ba? Dahil pumunta sila doon para manalangin. Nung napakinggan ko yung panalangin nila, sabi ko, meron ka palang dapat nagagayahin sa pananalangin din dahil pinapakinggan ng Diyos yung totoo na panalangin. Biro mo yung unang nanalangin nga, hindi naman yung sarili niya na inihaharap niya sa Diyos, yung mga pagkukulang niya. Tinitignan niya yung iba, yung pagkukulang ng iba. Tapos yung kabutihan niya, yung ang kanyang pinagyayabang. Nagbuboy-boy ba ang tawag doon? Yung pagmamayabang lang naman ang inatupag niya pala sa harapan ng ating Panginoon. Bulataw po ba? Hindi ba sabi nga, pag umaharap ka daw sa Diyos, wala ka naman talagang pwedeng ipagmayabang no? Yung bang, kasi nga, yung lahat namang mabubuting nasa sa atin, ay galing lahat sa Diyos yan. Yung bang, kaya nga, in front of God, hindi mo talaga maipagmamayabang. Kasi galing naman talaga sa Kanya. Yung sabi nga, yung talagang ginawa lang natin ay yung kasalanan natin. Yung kaya nga yung napakahalaga, nag-uumpisa ka palagi doon, yung bang doon sa mga yung kakulangan at kahinahan mo, no. At ang maganda, no, yung biro mo, no, yung directly sinasabi niya, hindi ako katulad ng mga iba na magnanakaw, mandaraya, nakikiapid, o gaya ng kolektor ng bis. Pati yung katabi niya ay nga, no? Parang kilala niya lahat yung mga natin na nagdadasal. Parang kilala niya. Ay, lamang taong simbahan po, kaya alam niya yung labas-pasok ng templo. Kahit ngayon yan, nangyayari yata yan. Di ba may mga chismosa din sa... Naalala ko lang, Bishop, yung kwento po sa Neo, yung, di ba yung kwento ng mag-asawa, na dahil yung magulang niya ay, yung nanay niya, napatay na yung asawa niya. Tapos, nalaman sa church, di ba, yung nagsimba sila one time. At itinataboy ba sila nung makolektor? Parang sabi, huwag kayong dyan sa harapan, doon kayo sa likod kasi ganyan nga yung... yung sitwasyon ng Kasi magandang sitwasyon. Itong Pariseo, alam niya yung mga labas-pasok at saka siguro mga kwento ng mga taong pumapasok sa simbahan, sa templo. So, naikukumpara niya tuloy yung sarili niya sa kanila. At tapos, tinuloy pa nga niya Sabi niya, 2 beses akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbabalik handog din ako, katulad nag-iikapo, sabi niya, sa lahat ng aking ari-arian. Nako, nabanggit yung ikapo siguro. Baka, di ba, yung pinopromote din nating balik handog, na siguro, ako nagbabalik handog, ikaw hindi ka nagbabalik handog. Sinasabi ko magkano. Sinasabi, magkano ako? Magkano? Siya, ganito lang. Ganito lang. Sa akin, mas malaki yung binabalik handog ko. Naalala ko lang yung isang kaibigan kong talagang kwento niya sa akin, talagang nagkasunod-sunod yung mga problema niyang mabibigat talaga. Talagang parang nasa verge na siya ng yung talagang hopelessness. Talagang parang wala nang pag-asa talaga, pero yung nagdesisyon siyang pumunta sa isang simbahan, isang Carmelite monasteryo, no? Yung bang, tapos yung may nakasalubong daw siya, pagdating niya doon, isang matanda, hindi naman niya kilala. Sabi niya, siguro nakita yung mukha niya, nakita yung anyway, sabi niya, kaya punta ka doon sa harapan. Yung iyak mo lahat sa Panginoon, yung lahat ng problema mo, ganyan, yung bang tapos yung bang pumunta siya doon talaga, yung talagang umiiyak siya, talagang kung paano yung sinabi ng matanda sa kanya, talagang nilabas niya lahat doon sa harapan ng Blessed Sacrament. Pagkatapos daw ng dasal niya,
laking gulat niya, yung parang nagluwag yung kalooban niya. Yung ganyan, parang nabigyan siya ng liwanag kung ano yung mga gagawin niya. Hindi pa nawala yung problema, nandun pa rin, ganun. Pero yung parang nabigyan siya ng liwanag na kung ano yung gagawin niya. At lumabas siya talaga doon sa simbahan na yun. Yung talagang maluwag yung kalooban. Ganun yung bang, kasi nga yung disposition niya talagang naghahanap siya. Yung nakikita niya, kailangan niya talaga yung parang yung talagang naghanap siya ng mahahawakan talaga. Ganun yung bang, nandun na siya sa sitwasyon na gano'n talagang, pero binuksan niya yung puso niya, nilabas niya yung lahat, gano'n yung bang sa harapan ng Panginoon, wala siyang tinatago, gano'n yung bang, yung para sa kanya, wala siyang may pagmamayabang, yung bang, kaya sabi lahat na. At yung pangalawa, no, yung katulad ng sinasabi ni Bishop, alam niya kung ano na yung ihaharap niya sa Panginoon. Biro mo, yun na, yung sabi niya, dinadagukan niya ang dibdib sa pagsasabing, O Panginoon, O Diyos, kaawaan mo ako na isang makasalanan. Yung alam niya na ito siya sa harapan ng ating Panginoon, wala siyang may pagmamalaki. Hindi kagaya nung isa, na hindi naman talaga yung sarili niya, yung kalooban niya na maayos yung inaharap niya, kundi binabanatan yung mga iba na ano. Kaya napakaganda po dito, yung Panginoon ay sa bandang dulo, sinabi kung sino yung nakaka-impress, sino yung nakakagalak na attitude. Sabi niya, yung panghuli na yon. Mas biniyayaan. Mas biniyayaan. Sabi niya gano'n. So, sa akin naman po yung karagdagan lang po siguro, no, yung parang nabasa ko po no, sa isang komentaryo no, patungkol po sa ating yung ebanghelyo ngayon. Sabi po roon na yung simbahan daw po ay parang, eto daw, ang main purpose daw po nito, yung unitive aspect ng isang komunidad. Yung pagsasama-sama, pagkakaisa. Pero hindi daw natin maitatanggi, sabi niya, sa realidad daw ng buhay. No? May mga nataong simbahan o mga nagsisimba na pinaparangalan mabuti yung kanilang sarili. Parang gano'n. Na dahil sa kanilang pagpaparangal sarili, kadalasan nangyayari, ibinababa nila yung mga iba, sabi. Tapos ang maganda daw dito sa may ebanghelyo natin ay yung tax collector nga, yung isang publikano, bukod sa na-realize niya o nakita niya sa sarili niya na siya ay makasalanan, sabi pa ron, no, ang binigyan ng emphasis talaga daw dito ng Panginoon, yung paglapit niya ron sa may templo, ay hindi yung mapatawad siya, bagkus yung hunger niya, yung kanyang pagnanais na masilayan yung Diyos muli. Parang gano'n. No? Sa kabila ng kanyang mga kasalanan, yung conversion ba ng kanyang puso yung tinignan ng Panginoon, kaya daw siya talagang pinagpala. No? Unlike doon sa isa, hindi nga siya magnanakaw, hindi nga siya kung ano-ano pa. No? Pero yung isang emphasis daw doon na nasa kanya naman yung kaisa-isang o pinakaunang kasalanan ng tao. No? At ito nga yung pride, no? Na kung saan dahil sa may pride na ito, no, 'di ba, yung sa ating sinaunang mga magulang, no, sila Adan at Eva, yung tinuturo ng simbahan na unang kasalanan na yung pride, no. Dahil sa pride na ito, siya ay binagsak. Pero dahil naman sa pagiging humble o merong humility yung tax collector, no, na pag nanais niyang makitang muli yung Diyos sa kabila ng kasalanan niya, siya naman ngayon yung inangat. Parang ganyan yung sinabi ron. Gusto ko rin po yung experience na sabi doon, di ba, yung tax collector, ang hiningi niya sa Diyos ay habag. Habag, no? Ang ganda na. Habag. Nalala ko lang po yung karanasan nung nakausap ko po si Bishop Ambo nung pumunta po tayo, Bishop, sa Pampanga, pesta nung Apo, ni pesta ni Apo. Yung bang, may term po kayo sa Kapampangan na ano yung habag sa Kapampangan? Pakalulo. Tapos Apo. Yung mahirap ay Kalulo. No? Parang nandun yung mga mahihirap ay nangangailangan ng Pakakalulo habag. Din. Pakakalulo, no? Na ang mga mahirap talaga nangangailangan ng habag ng Panginoon. Kaya ang ginawa ron na strategy ni Bishop Ambo, yung mga nagdidebosyon, bago umakyat at lumapit dun sa imahe ng yung sa Santo Entierro po yun, ano po, Bishop? Si Apo. Ni Apo. Susulat sila ng ano yung gusto nilang sabihin kay Apo. Pwedeng prayer requests nila, no? Tapos kung anong pasasalamat. Basta kung anong gusto nilang sabihin kay Apo. Tapos, pag akyat nila, bababa sila,
meron na namang piraso ng papel silang susulatan at ano naman yung mensahe ni Apo sa kanila. Bali yung may bubunutin May bubunutin mo na. May bubunutin. sa isang box. Sa isang box. Apo, ayun yung word of God, no? Ayun naman yung message ni Apo sa kanila. At they find it very meaningful talaga. Yung bang sa kanilang pagdarasal, parang inilapit nila yung, parang naging, sabi nga, ang gustong-gusto kong term yung sa conference po natin sa US, yung bang naging abot kamay ang Diyos. Bakit may mga images tayo, may mga devotion tayong ganito. Yung bang, pag-akyat mo doon, naging abot kamay sa iyo ang Diyos. Yung bang, ang dali mong ibigay yung hinaing mo, sabihin yung mga gusto mo sabihin sa Kanya, at immediately may tugon. May tugon siya. May tugon si Apo, may tugon ng Diyos, no? At very hopeful. Ang sarap ng pakiramdam na aalis yung mga tao na talagang it's an encounter with Jesus, encounter with God talaga. Alam mo, meron akong kwento dyan, kwento ng isang kaibigan kong pare doon, na sinubukan niya na kumuha doon. At ang nakalagay doon patawarin mo ang iyong kaaway. Sabi niya, walang connection sa akin. Sige nga, kung talagang ito, babalik ko ulit. Sabi niya. Kinuha niya ulit na ganun ulit. Naman. Patawarin mo ang iyong kaaway. At sabi niya, pinagnilayan daw niya na meron kaya kung patawarin at natuklasan niya, kailangan pala niya na mapagpakumbaba at maging mapagpatawad. Kaya sabi niya, totoo yun, yung ganun na kinakausap ka ng Panginoon sa kanyang simbahan kay Apo na yan. Merong sinasabi sa yung ugali na dapat mong gawin. At ito yung ugali nga na, yung maging mapagpakumbaba, maging mapagpatawad. So, sinubukan mo ba, brother, kumadon? Hindi po eh. Kasi nagmamadali kami umalis na bishop nun eh. Oo. So yun nga, yung nga po, yung pinag-uusapan nga natin kanina, yung pagkakaiba ng dalawa, yung isa mapagmataas sa kanyang panalangin, yun namang isa talaga ay mapagpakambaba. At yung nga, yung tanong din siguro, kapag pumunta tayo sa simbahan, napapabanal ka ba ng iyong mga panalangin? Nakakapagbalik loob ka ba sa Diyos sa iyong mga panalangin, o yung mga panalangin mo ay napapalayo ka sa Diyos o napapalayo ka sa iyong kapwa-tao. Kaya siguro, kumusta po ba tayo manalangin pag nandun po tayo sa templo ng Diyos? So, ano ba yung disposition po natin sa ating mga panalangin, at dito po tayo hinahamon ng ating Panginoon na katulad tayo, yung mapakumbaba na nananalangin. Siguro mahalaga yung yung pag nagdadasal tayo, yung palaging kinikilala yung ating pagkamakasalanan, kinikilala din yung ating na tayo'y nilalang ng Diyos. No, yung bang pag nilalang ka, ibig sabihin, patuloy ka pang nilalalang ng Diyos hanggang ngayon. Ganon yung bang, kasi hindi pa siya tapos, lumalaki pa tayo hanggang ngayon. Ganon. Napakahalaga kasi na manatili palagi yung kababaang loob pag nagdadasal tayo. So mga kapatid, napaganda ng mga pagninilay natin. Talagang napakasya at lumalalim. Napaganda palang pagnilayan to. Pero wag muna po kayong alis at magbabalik ang programang Manalig ka. Ang